Ako feeling ko dahil sa nangyari sa Senate ngayon parang ako, for my ako lang parang instead of parang looking who among um, sa majority yung pwedeng mag-flip, parang mas naano pa ako na baka mas may mag-flip from the minority. Solid rin yan si Lauren eh. Kasi at this point, yung anak mo may presidential qualities. Kung nag-a-aspire yung anak mo ng solid support base, eh yung anak mo nagsabi na siya na DDS siya. Diba? Exactly. Nagsabi na siya na DDS siya. So ikaw, Lauren, titikisin mo pa kami? Kukontrahin mo pa kami? Si Lauren, di ba, ilang beses na rin yan tinest yung patience ng mga Duterte supporters eh. Di ba? Well, wala namang kaso yan. Artista siya and actors are paid to act. That's as simple as that. Yes. You are paid to act, no? So, and they are also paid to act as if they like you. Ganun din naman yan. Kita mo, di ba, in-endorse nga niya si Abalos. Na parang, ha? Oo. Di ba? Na parang, so, ganun lang kasimple yan, no? They are, artista are paid to be artista. So, everything that they do, ang mga artista, everything that they do, lalo na yung mga ganyang stature, vice ganda level, that is, planned by his management. That's part of their income mechanism. Hindi ba? Na, kita mo, nag-endorse siya ng sugal, pero, nag-endorse siya ng sugal, tapos, ang principle niya, alam mo, ayaw ko talaga sa lahat yung nagsusugal. Yung mga kaibigan ko kasi ganyan, nagsugal, wala talagang magandang and then bigla ka mag-endorse ng sugal. Ibig sabihin, you have a different principle. Pero pagdating na ng profit making, you will prioritize profit making over principle. And actually, na-surprise ako dun kay Lito Lapid na hindi siya parang yung kasi the way that article was the post on X, nabasa ko lang siya, binabasa ko lang kasi yung reaction ng mga kakampings kasi di ba gusto kong silang iniinis sa X. Tapos nakita ko lang yung post na yun, yung how that yung Philippine Star yata or Inquirer, I'm not sure. Parang sinabi nila na Marcoleta tsaka si Lapid parang shake hands or fist bump. Tapos sinabi pa nila na Lapid is the only ganyan-ganyan minority senator who did not parang join the ganyan. So parang ako, bakit kaya? Parang it inspires questions. Ganon. Parang, di ba? Parang, I think yun experience yung doon kay Lito Lapid. Na bakit yung kaya? Hindi, kumbaga yung tingin ko na yan ang tagal na ni Lito Lapid sa Senado. I'm pretty sure he had seen worst dun sa ginawa ni Sen Amy na provocation. Mas marami ba siyang nakitang mas malalang provocation kaysa sa provocation ni Senator Amy? Kasi ako parang if I'm part of the minority and I see all my fellow minority senators parang reacting violently, parang literal na iiyak na sila. Tapos ako, I chose to stay quiet and I did not even vote in support of them. I even parang just parang nag-abstain ba siya or basta parang he just let it. Hindi siya nag-second. Hindi siya nag-second dun sa motion. So parang ako, ano kayang iisipin sa akin nitong mga fellow minority senators? Parang may ganun na akong so ang tendency ko, I would just, if everyone's going with it, then I will just also, parang, second ko na din, since yung vote ko naman, wala naman siyang impact or wala naman siyang bearing. Pero he still decided to not vote or second the motion. So, to me, there's, parang may slight weight dun sa hindi niya siguro I'm reading too much into it. I could be reading too much into it. Pero I just feel like there's a slight something in it. Tapos may fist bump pa. Actually, it is a window for the majority. Kasi the majority is, diba,
ang tawag dito, earlier today, ang sinasabi ni Risa Ontiveros, solid na solid silang 11 eh. Exactly. Diba? So, diba, alam Well, Risa, ano yan? Diba? Bakit si Lito Lapid? Hindi nakakaloka yung solid na solid. Sino si Lito Lapid? Huwag mong babanggitin ng Lito Lapid at Risa Ontiveros in the same sentence. Anyway, so, ayaw ni Ian writer ng ganyan. Charot. Bakit? Anyway, so, ang nakakaloka kasi dito, sa 11, bakit hero kayo ngayon, yung 11? Di ba? Hero ng ano? Ano bang pinaglalaban? Yun ang tanong ng bayan, ano bang pinaglalaban ninyo? Wala naman kayong pinaglalaban eh. Kaya dapat itong si Senator Pia Ontiveros, Pia Cayetano, Bex, simulan mo na yung imbitahan ng Marines, 18 Marines. Correct! Actually, dyan ako excited. Kasi I'm very, the members of the Senate Blue Ribbon Committee, the vice chairs are Mark Coleta and Jinggoy Estrada. Si Jinggoy Estrada, may axe to grind. Parang, gusto niyo akong gawing poster boy ng flood control, ha? 'Di ba? Sisiguraduhin ko na mas may deserving kaysa sa akin. Naging poster boy. 'Di ba? Sa akin, go! Go lang, sige, ilabas ninyo lahat ng mga nyo na yan. Use this opportunity para ilabas kung sino yung may kasalanan sa bayan. So, walang problema yun. Ganon. Tapos, ano pa ba? Ayun, so, tingin ko, new era na talaga to sa Senate. Exciting talaga ang Senate. And, in a way, ang laking tulong rin talaga nila sa pag-balance nung timbangan sa politika. Kasi, ngayon, hindi na lang si Inday yung target. Ang target, pati yung 13 senators. Lahat ng 13 senators, unsafe yan. But of course, they're also going to benefit politically, because definitely, people are going to remember them as the politicians who did not choose to be safe. 'Di ba? I'm sure may mga may mga kasalanan rin yung mga 'yan. Kaso nga lang, kunwari ikaw Pilipino, mamimili ka, yung may kasalanan pero nanindigan nung kailangang manindigan, o pipiliin mo yung mga taong maraming kasalanan pagkatapos nung kailangan mong merong maninindigan hindi naman tumayo. 'Di ba? So, etong mga to, sabihin na natin tong 13 senators na to na marami silang kasalanan sa buhay. Pero maalala ng tao dyan, politically, ang maalala ng mga tao dyan, nanindigan yan. Hindi yan natakot. 'Di ba? Hindi yan natakot sa pang-iipit. O sabihin nyo nang may kasalanan siya or whatsoever. But politically, I think people will find space para patawarin yung mga yan. Kasi nga, meron silang sinakripisyo, which is yung safety nila, na hindi kinayang sakripisyohin ni Mig Zubiri at saka ni JV Ejercito. So, kita-kita tayo sa finals. After 2 years, kita-kita tayo. 'Di ba? Ayan. Ako feeling ko dahil sa nangyari sa Senate ngayon, parang ako ako lang, parang instead of parang looking who among sa majority yung pwedeng mag-flip, parang mas naano pa ako na baka mas may mag-flip from the minority. Like, ewan ko, parang si Pinky, parang feeling ko may possibility na mag-flip. Na mag-flip siya. Ewan ko, feeling ko lang. Kasi loyal kay loyal kay Tito Soto yan eh. Super loyal kay Tito Soto yan. Ano sila, ang tawag dito? Yung relationship ni si Tito Soto at si Ping Lacson, they go back as far as Pepsi Paloma era. Okay. So, ano yan? Malabo. Unless mag-flip din unless mag-flip si Soto. So, yun. So, ano sila package yung dalawang yan eh. Ayun. Sobrang package sila. Si Ma'am si Lauren, feeling ko na din siya. Parang, kayo din yata yung nagsabi doon na
he's also thinking about the future of Leandro. So, Oo. Yeah. Oo, feeling ko tingin ko, solid na. solid na rin yan si Lauren eh. Kasi at this point, yung anak mo may presidential qualities. Kung nag-a-aspire yung anak mo ng solid support base, eh yung anak mo nagsabi na siya na DDS siya. Diba? Exactly. Nagsabi na siya na DDS siya. So ikaw, Lauren, titikisin Oo. mo pa kami? Kukontrahin mo pa kami? Si Lauren, di ba, ilang beses na rin yan tinest yung patience ng mga Duterte supporters eh. Di ba? So, ang laki ng stake kay Lauren. Kasi, kapag ka nagstay siya dun sa kila Tito Soto, tapos hindi siya nag-flip, maapektuhan yung anak niya whether she likes it or not. Kasi kakargahin yun ng anak niya na parang pagdududahan yung anak niya forever na parang, bakit yung nanay mo? Hindi mo na-convince. Kung nanay mo nga, hindi mo ma-convince sa sarili mong politika. 'Di ba? Paano mo mako-convince yung mga tao na suportahan? And things like that. Ganun. And I think si Lauren, above anything else, nanay yan. And iisipin niya yung future ng anak niya. So, solid na yan si Lauren. Pero hindi na aalis yan si Lauren. Ayun. Joel Villanueva. Hindi ko alam kung ano yung status ni Joel eh. Pero si Joel kasi, inaaway daw yan ng mga yellows. So malaking ano ba yun? Malaking factor kaya siya majority. Hindi ko din familiar sa kanya kay Joel Villanueva sa niya. Ganap niya. Nung, di ba tong si Joel Villanueva, pinagsabihan niya si Dracula, si Saldico na Dracula. Ganon. Di ba yung parang, naalala mo yon, yung inaway niya yung mga taga House of Representative. Yung sabi ni Joel na, ang pagbabantayin nyo ng ang pagbabantay, yung hinalintulad niya, yung budget committee yung appropriation committee ng House of Representatives sa pag-appoint kay Dracula sa blood bank. Ganon. Bakit si Saldico ang tagabantay nyo si Saldico at si Yeda yung tagabantay nyo ng pera at saka ng budget sa House of Representatives. Di para nyo na lang rin sinabi na si Dracula yung magbantay ng blood bank. Since then, grabe yung attack kay Joel. Ng mga camping. Oo, mga pink, mga lahat from different directions. Grabe yung attack sa kanya. So parang feeling ko, naghanap rin ng space to si Joel ng solid support. So, ayun. So, parang may nag-comment si parang saan ba yung comment? Hindi ko mahanap. Inipit din yan si Joel sa flood control sa Bulacan, kaya all out din yan si Joel. Ayun. Ayun. Ayun lang. Anong reaction nyo kay Vice Ganda? Sabi ni Boss Frog. Vice Ganda, Diyos me. Kapag yung politics ng mga tao, actually sabihin nyo rin to dun sa mga pamangkin ninyo. Kapag yung politics nila is shaped by the opinion of Vice Ganda, tanga-tanga sila. Alam mo, ma'am, feeling ko si Vice Ganda ay bayaran siya hindi lang siya bayaran ng mga local elites, kundi bayaran din siya ng international elites. At na-realize ko siya kasi 'di ba parang dapat magjo-join siya dun sa concert ni sino yon, si Jessica Sanchez ba yun? Tapos parang nag-pull out siya last minute kasi daw maga siya, ganon, parang he supports parang si Jessica Sanchez daw, she supports maga siya, Republican siya, ganon. So Trump siya. yung dahilan kaya biglang nag-pull out si Vice Ganda. So ako parang namang relevant nun sa politika sa Pilipinas. So, feeling ko si Vice Ganda ay hindi lang siya bayaran ng mga local oligarchs, bayaran siya ng
Meron siyang mga Democrat. international Oo, commitments. specifically Democrats. So, ganung Oo. level yung ano niya. Tapos parang yung style niya na parang tinatry niyang i-call out or parang mag-joke sa show niya mismo, mga pasaring niya na jokes against like mga DDS, ganon. Oo. It's giving Democrats. Alam mo yun, parang, di ba, Ah, ganun yung style nila eh, para mga parinig, ganyan, mga mockery, ganyan. So, yun, feeling ko, bayaran siya. Well, It's oo. giving. Meron siyang mga international obligations. Well, wala namang kaso yan. Mm. Artista siya, and actors are paid to act. That's as simple as that. So, Yes. You are paid to act, no? Mm. So, and they are also paid to act as if they like you. Ganun din naman yan. Kita mo, di ba, in-endorse nga niya si Abalos. Na parang, ha? Oo. Di ba? Na parang, so, ganun lang kasimple yan, no? They are, artista are paid to be artista. So, everything that they do, ang mga artista, everything that they do, lalo na yung mga ganyang stature, vice ganda level, that is, planned by his management. As part of Plan their din naman. career goals, yung mga ganon. Career path, oo. Part ng packaging. Packaging yan. Packaging. So, I'm not saying it's wrong. I'm just saying that is the process. That's part of the income mechanism ng... That's part of their income mechanism. Hindi ba na kita mo, nag-endorse siya ng sugal. Pero, nag-endorse siya ng sugal. Tapos, ang principal niya, alam mo, ayaw ko talaga sa lahat yung nagsusugal. Yung mga kaibigan ko kasi ganyan, nagsugal. Wala talagang... Gandang... And then, bigla ka mag-endorse ng sugal. Sugal. Ibig sabihin, you have a different principle. Pero pagdating na ng profit making, you will prioritize profit making over principle. Then you are a businessman. Wala namang masama din. Well, business is business, di ba? Ganun na lang. No? Kaya nga, ngayon, yung part din yun na makakuha sila ng violent reaction sa sinasabi nila. Because, for artista, bad or good publicity is still publicity. So, even na kontrahin natin yung sinasabi ni Vice Ganda or whatever, it's still good for them. Kasi, napag-uusapan sila eh. Nagigets nyo? So, wala silang talo. Sila ang paldo. Correct. Ayan. So, yun lang. Pero alam niyo, sa totoo lang, may kausap ako kanina eh. So, ni-reveal na ngayon, at least na-unfold na yung CONAS, no, na talagang, ito yung balak nila, ito yung ano nila, ganyan-ganyan. And then, merong preemption efforts on the part of the Senate majority na mapigilan yung CONAS. At yung effort na yon is shown to the public today. Ganon. Which is good. Sabi nung kausap ko kanina, kaso nga lang, Joey, kung kunwari, napaamin natin yung mga senador na yan na ayaw nila ng CONAS, gusto nilang mag-election sa 2028, pero tingin mo they're going to keep their word up until 2028, baka magbago lang rin isip niyan sa which is I think is highly possible. Highly possible na parang eme lang yan. Ngayon mangangako na ayaw nila ng CONAS, pero pagka kunwari siguro pag hindi, yun nga yung kagaya ng sabi ni Sas kaninang nag-start, kapag hindi sila nagtagumpay na ma-impeach ma-convict si Inday Sara, baka mamaya Noel na yung Noel nila, ganun. Pero ikaw Sas and John, you think yung Noel ipupush pa rin nila ng bonggang-bongga? Ano niyan? When push comes to shove. Kung hindi ma-impeach si Sara. Oo.
Yun na yung next step ng Sila magiging super vocal after hindi Yun nila yung- maintindihan. yun na yung ano ng kasi marami namang path to Noel eh. Kung hindi madaan sa constitutional change, pwede kang maggawa ng pwede kang maggawa Kaguluhan. ng Mga black flag. eksena. Ops. Mag-declare ka siya to. Di ba yung China issue nga yung pinaka madali. Kasi, hello girl, halimbawa lang si Fauci, sabihin niya na, we are being invaded by Kemlar. Yung kakamping pa magsasabi na, therefore magde-declare siya ng martial law. Yung kakamping pa magsasabi ng, no, hindi tayo ini-invade. Wala na, captured na sila. Nandun na sila. So, wala na, kaya nga ang lahat ng alas for continuity, ang alas ng continuity is very strong. Ang pinakamalakas lang na coherent na discontinuity is coming from the Duterte. Kasi hindi kami nakikipag-alyansa sa continuity ni Marcos eh. Kayo nakikipag-tactical alliance kayo. O sa tingin ninyo, yung tactical alliance ninyo, pag sa tingin ninyo kayo ang captain ng alliance ship na yan? No way. Sampid lang kayo either dun eh. your way or the highway. You are the highway. True. Hindi ba? So yun ang mangyayari. O, syempre, yung kakampings, pag nangyari yun, anong gagawin ninyo? Hindi, i-accept ninyo na lang kasi pag hindi nyo in-accept, sasabihin nyo hindi ka ini-invade. Di magiging na kayo, pro-China. Wala na. Kasi pag nag-declare na ng martial law at ang context ay invasion, everyone, at that moment, everyone natatanggi doon, you will be considered enemy of the state. Wala nang, kaya na girl, makukulong ka. True. Kasi ang dali-dali, Diyos ko, Lord, bayaran mo lang yung Congress, ilan lang girl, ilang boto lang ang kailangan to actually emirate a martial law. Majority lang yung i-affirm yung extension. Oo. Majority Hindi i-affirm yung martial law, 11 lang, di ba? Hindi 11. Majority of the present senators there. Majority of the senators there. Present, in the session. Present and voting. Kailangan may quorum muna and then present and voting. So quorum, kung kunwari, quorum is majority eh. So 13. So majority of 13. Majority of, kung kunwari, 13. 13, you need quorum to do business. So 13, at least 13 present. So kapag kunwari, kailangan mo na, hindi, pag Senate to pag Senate. So kailangan mo ng quorum, pagkatapos, yung quorum is at least majority, and then majority of those who are present, yun yung vote na kailangan. Tama ba? Pero nagigets nyo ba? That's another path. That is actually the best path for House of BBM and House of Mamshi. Declare invasion. Hello, nagagawa na nila lahat. Oo, nagagawa na nila lahat. Might as well. Diba? Might as well. Yun ang eksena. Kasi if they are bent on continuity, which they most probably are,
Mm. then they will do everything in order for that pathway to be to be realized. Mm. Di ba? Mm. So, yun ang eksena. Oo. True. So, and hindi ka makapag-reject, girl. How can you reject? Mm. How can the kakampings reject that? Mm. You will accept. Ang nakakatawa nga ngayon sa, 'di ba, because of the performance of the majority, inuulan ng galit si si Aimee. Na parang, bakit mo hindi naman totoo yan. Ba't kayo galit? Ang result ng action na yun is, it was ensured na merong election sa 2028. Ba't kayo galit? 'Di ba? Ba't kayo galit? Yun yung maganda dun sa sa ginawa ni ni Aimee eh. Pag nagsusulisit ng reaction. So pagka nag-react ka dun sa ginawa ni Aimee, buko ka. Diba? Na-expose, lalo na yung mga kakampings. Oo, na-expose. Ayun. Anyway, ikaw diyan, meron kang you think Noel is how possible how possible is Noel in 2028? I agree dun sa sinabi ni Sas na there's so many ways of doing it. Hindi lang parang legally. Parang even, yun nga, there can be parang mga propaganda, black ops na pwedeng gawin, or there's so many ways na gawin siya. So if push comes to shove, then yeah, I think yun talaga yung like if hindi ma-impeach si Inday, so yun talaga yung magiging last option nila. Pero siguro yung lang, yung nakita ko lang na parang silver lining. Hindi naman siya silver lining kasi it's still not like hindi naman maganda na walang election. Pero yung nakita ko lang na parang hope if that happens is Inday remains the VP and she remains the face of the resistance. So meron tayong gano'n na if mangyari yon na Noel, so she remains the VP, she remains a symbol for us, for the people na I don't know, there's so many things that's happening right now. Like yung politics natin, I always say this in my page na our politics is very much tied also with what's happening like internationally. Like yung giyera sa Iran, what's happening with the global economy, ganyan. So I'm not sure how the world would look like in 2028 kung yung conditions during that time. Kasi how the world would look in 2028 can possibly, kasi 'di ba yung economy na natin, Ma'am Joey, 2.8 GDP growth first quarter of 2026, 2.8. And hindi pa yan nag-kick in yung effect ng Iran war. Kasi Q1 is January to March, tama ba? And ano yan ha, ang tawag dito, yung 2.8 na yan, that's 3.2 lower than what was forecasted. Exactly. And that's very, very important ha to take into consideration. Kasi yung forecast is 5-6, yung mga private forecast, yung mga forecast ng iba't ibang mga financial institution is around 5, is around 6. Yung conservative forecast natin, ibig sabihin tayo na yung mismo yung nagsabi na ay kaya natin yung ganitong level ng productivity, 5%. Pagkatapos, ang actual na nilag mong productivity, 2.8. 2.8. And Ma'am, mas malala pa yan sa underperformance. That's incompetence to the core. Real deal incompetence talaga yan to the core. Yes, and Ma'am, the thing is, we cannot just blame like oil prices or the Iran war for it. Kasi you see countries like Vietnam, almost the same conditions as us, same GDP per capita, same size of the economy, although yung manufacturing nila, it's very good.
they were able to grow 7+% and tayo 2.8%, and hindi pa siya nag-kick in yung Iran war. What if nakita na natin yung Q2? May mga leaders ako nagsasabi baka mag-contract na yung economy natin, and 2 consecutive quarters of contraction means we're already in a recession. And the reason why I'm saying this is because how our economy would our economic situation, I think, will also play very much a big role in how 2028 or even next year or even this year would look like in terms of yung ano ng mga Pinoy na, like, hindi ko alam, lumabas to take it out on the streets or to clamor for change. I don't know, pero what I'm saying is our economy right now is not doing well, and it's this performance is gonna seep in sa bulsa ng mga Pilipino, sa sa mga sa daily lives nila, and and their emotions will be affected by it. So if you ask me, is Noel going to be very much possible in 2028? I think it is, but there are several other external factors that could still parang play a role towards, kasi ang dami pwede pang mangyari from today to 2028. So I'm hoping na this government would end pretty much sooner, di na maghintay ng 2028, and that will end the clamor for, I don't know, I know parang tayo medyo pagod na rin tayo to ask people to let's protest, let's go out, ganyan. Kasi if I put myself on the shoes of like a regular Filipino, I understand na parang ang dami nilang concern sa buhay. They're they have bills to pay, they have mga expenses nila, kailangan nilang magtrabaho. So I understand why they cannot do that yet. Pero what if dumating tayo dun sa point na even that one, yung trabaho nila, you take that away from them, and maybe that's really what would spark yung hinihintay natin na mobilization ng mga tao to really go to the streets, and like, I don't know, maybe pag nangyari yon, we just gonna wait for like a spark. Hindi ko alam mangyayari impeachment, July yata. So what if biglang magsabay yung sentiments ng mga tao about the collapsing economy, and then there's this like, this symbolic figure of resistance against this very corrupt government, and nakita ng mga tao na you are this political persecution, it could like stoke emotions among Filipinos. I don't know. So that's what I feel. I feel like may daming factors in play towards 2028, and baka who knows, baka ma-surprise tayo na it could end much sooner yung government. Hindi ko alam. And I'm hoping and I'm hoping na sana ganun yung mangyari. Kasi the economy is not just like it's not just numbers. Ito yung actual na parang buhay ng mga tao, everyday nararanasan nila. Like kung ako nasa ngayon, nasa Makati ako, pag nasa mall ka, makita mo pa kasi yung mga Pilipino, parang they're still getting by, parang okay pa sila, ganon. Kasi so yun lang, parang pag naramdaman na yung yung talagang hagupit ng ekonomiya. Yes, and there's still pa yung threat ng ceasefire lang yung ngayon ng US and Iran. It's not like tapos na yung war. It's just a ceasefire. Tapos kung mangyari pa yung China-Taiwan war, hindi ko alam na So still so many factors na pwedeng mangyari. Kaya ako parang, while I'm looking forward to 2028, I'm also trying to parang tignan yung everyday na kaganapan, not just in the country but throughout the world. Because yun yung pangit sa atin sa Pilipinas, na yung bansa natin, our politics and our economy is very much entangled with what's happening sa politika ng Amerika, sa world economy. Wala tayong independence, unlike countries like Vietnam, na yung manufacturing nila, capacity nila is very good, so they can
there's like parang may certain leeway sila to shield themselves from so yeah, so yun lang what I think about 2028. Ikaw, what do you think? Tingin ko talaga magkaka-Noel. Magkaka-Noel, Magkaka-Noel talaga kasi ang dami mo ng ginastos eh. Ang dami mo ng pinuhunan to remove Inday Sara in the equation. So ano ba Todo naman na. yung ba't hindi mo pa ito todo? So parang feeling ko, itong preemptive effort ni Aimee, of course, thank you very much for the preemptive effort. Kasi ang value kasi niyan is that politically, makikita mo, recorded, nakita ng buong Pilipinas kung sino yung mga tao dito na, ayan, yung mga nagsabi, hindi nila hahayaan na walang election sa 2028. Pero, kasi mababalikan natin to eh. Kapag nag-switch ng stand yung minority na yan, masisingil natin sila. Yan lang talaga yung value niyang ginawa ni Senator Aimee, no? At saka nung iba pang members ng majority. Hindi ko minamaliit. I'm very, very grateful for it. Pero yung kalaban natin sobrang evil. And kapag words lang ang nakataya, I don't think they are the ones who will be worried na magbabago sila ng stand. Kasi wala namang prinsipyo itong mga to eh. So, ipupush talaga nila yung Noel. And then, I agree dun sa sinabi ni Sas na mas magiging vocal sila once na hindi nila ma-convict si Inday Sara sa impeachment. Doon sila magdo-double down doon sa merong gulo with Taiwan, damay tayo dito, etc. And then gawa na sila ng gulo, baka mag-martial law na. Yung any scenario in order to justify no election. Ayun. Ganon. Ano kaya magiging role ni Inday if mangyari yan? Like, siya pa rin yung vice president. Oo, pag nag-Noel. Nangyari yun. Kasi kung walang galawan, di ba? Kung walang galawan, so siya pa rin ang VP. Ayun. But before we ito na lang rin siguro yung last words. Hindi ko kasi alam kung nabasa nyo na yung mga decision ng Supreme Court, yung sa TRO ni Bato. Di ba, ang botohan doon, 951. So, 9 yung sinabi na hindi sila nag-extend ng TRO kay Bato, pero 5 yung nagsabi na yes, deserve ni Bato ng TRO. Ganon. So, lumabas na ngayon yung desisyon kung sino-sino yung mga justices na bumoto. Sino yung 5, sino yung siyam. Nilabas nila? Nilabas na. Sino? Ayon sa Batas PH, ang napangalanan doon na bumoto ng teka lang ha. Batas PH. Punta lang tayo dito. Hindi ko pa nabasa yung decision, kaya nga ayokong mag-discuss muna thoroughly ng yung sa TRO kasi hindi ko pa nabasa. Pero si Batas PH, inisa-isa niya na yung meron siyang mga parang snippets nung kada justices. Ayan. So, for example, itong si Justice Rosario, ito yung ruling niya. PH domestic courts are working, no need for ICC. Okay. So, iba-iba rin pala. For example, to si Rosario, nag-agree siya na PH court is working, hindi need for ICC, pero yung situation daw does not apply to Bato. Ano to? Ayan, okay. So si Kagiwa, ito yung niya, concurrent opinion. Hindi natin, the current issue at TRO or any injunctive relief in the name of due process or justice when its practical effect is to deny the same
to the other side of the scale, the victims and family who survived them are equally entitled to a process that meaningfully timely and humane. Okay. Sino to si Rosario? Si Rosario Kasi ay si Rosario, nag-ano siya, no TRO to, si Rosario. Hindi, si Rosario ay dissented. Hindi, pero ang sabi niya, nag-dissent lang siya, pero hindi rin siya nagbigay ng TRO. Hindi, dissented nga siya, bakla. Dissented nga eh. Ewan ko, ano ba boto niya dito? Sige, siguro nga, baka. In his dissenting Dissent nga opinion, nakalagay. Dun sa the ano SCN Bank decision denying the petition issued in his dissenting opinion on the SCN Bank decision denying the petition of Senator Ronald De La Rosa against the arrest warrant, Rosario maintained that such exception does not exist in the present case. Ano ibig sabihin nito? Hindi. Ang sabi niya, as a general rule, Philippine courts have primary jurisdiction over crimes committed on Philippine territory and even over crimes against humanity committed by a citizen on Philippines. The only exception is when our courts are unable or unwilling to exercise its judicial function, which is not the case here. Ibig sabihin, hindi naman unable or unwilling ang ating judicial function. Oo. So, ang ano nito, hindi kasi ano to yung mga concurrent opinion eh, hindi ito yung ponente. Hindi, oo. So, ano to mga baka kasi kasi itong si Hernando Salameda denied TRO. Si Justice Amy for TRO siya. Ayan, TRO versus ICC, warrant of arrest necessary to protect De La Rosa's rights to due process, equal protection. So, ginrant ni Justice Amy. Kagiwa. si Antonio ko, siya dissented. Ano kayang boto ni as concurring opinions si So nag-concur rin pala si Leonin. Hindi, feeling ko talaga the hindi pa kasi natin nakita yung ponente. Eto, si Justice Hernando, pro-TRO siya. Hala? So prerogative ng Philippines yung foreign participation. Wala na to. Kaya nung sa totoo lang, nung hindi nila ginrant yung TRO, hindi na ako masyadong ang TRO kasi, hindi mo yan kailangan ng sobrang daming justification eh. Ang TRO, pag hindi mo ba in-extend yan, meron bang right na mava-violate? Meron bang right na mava-violate? I mean, for the Supreme Court not to see what happened on March 11 and on what happened in May 11 and in May 13, for them not to see, naaarestuhin na yung tao kahit walang warrant of arrest. Tapos ayaw mo pa rin mag-issue ng TRO. Ano na yun? Sobrang